Malaking good news to. Finish na. VP Sara sobrang masaya sa pangyayaring ito. PBBM Romualdez kawawa. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024 at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong interview ng Russian state media kay VP Sara kahapon. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre suportahan natin yan si General Macanas. Bisitahin nyo ang The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Na kung saan ang mga tanong, klaro na, no? Pabor na pabor kay VP Sara. At nabigyan siya ng pagkakataon na ma-inform ang Russian audience and of course yung iba pang countries nga makapanood nito na nabulgar ang political persecution na ginagawa ng administrasyong ito kay sa mga Duterte family. Ito, ang ganda ng question, yung impeachment ni VP Sara, yung pagkulong kay Tatay Digong, sino ang nasa likod nito? Sabi niya, ang galing. So, dito, nahubaran ang LBM, nahubala, I am the front runner sa presidential election, kaya gusto nila kong tanggalin, sabi ni VP Sara. Ang galing. So, yun naman kasi talaga eh. Siya kasi yung parang pinaka front runner sa eleksyon. 'Di ba? Siya talaga yung nagiging banta sa mga gustong mangarap na umagaw ng posisyon na 'yon. 'Di ba pinag-aagawan yung posisyon ng pagiging presidente? Ang daming nangangarap diyan. Nakikita nila number 1 ito nung survey pa lang, kaya nga talagang napag-initan siya ng napag-initan eh. No? Kasi kung talagang may anomalya talagang ginagawa yan si VP Sara, hindi dapat dati pa nung mayor pa siya. Bakit pinagkatagal-tagal pa nila ng ganyan? Nung nagtandem siya kay PBBM, halos wala namang lumalabas na issues na ganun. Di dapat nung nagtatandem pa lang sila, dapat doon pa lang is binato na kay VP Sara yan. Pero bakit ngayon lang? Di ba? Parang bakit ngayon ka lang? Di ba? Pakinggan natin ha. Currently with an impeachment process against you in the Philippines, you say it's politically motivated. Explain to us what could these motives be exactly and who do you think could be behind this? Wow! Well, it's all about the intent of President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in power. It is clear from the moves of his administration against political opponents. And in fact, one of his relatives, and this is a personal knowledge of mine, has expressed that he wants to run for president. This all started with the People's Initiative, wherein they wanted to amend the constitution to shift into a parliamentary form of government where the prime minister is not voted by popular choice. When they failed in this, they started the impeachment. Talagang doon nagsimula yan eh. Doon sa People's Initiative na yun eh, di ba? Yung mga prime minister na yan. Yung nakitang number 1 si VP Sara sa mga survey, sabay nagkaroon ng ganun. Yung parang ginawa yung kung sakaling makakalusot lang. Kaso nga lang, hindi nakalusot sa Senado. Kaya hindi na natuloy yun. And clearly, evidence shows that the members of the House of Representatives, many of them who signed, did not read the articles of impeachment. And one particular member of the House of Representatives already said publicly that there was money in exchange for the signatures in the articles of impeachment. Because I am the front-runner in the presidential race in 2028, the survey shows that. And I think they want to eliminate the front-runner. I see. Do you think they might? Kasi parang ang nangyayari, parang gusto nilang samantalahin yung pagkakataon eh. Di ba si PBBM ang mga nakaupo? Ngayon yung mga nakiikot na tao ngayon kay PBBM, syempre naghahangad na habang meron pa tayong di ba, pagkakataon
O baka makalusot tayo ng pagiging presidente, kaso biglang nagulantang sila no naglabas ng survey noon. Tapos ang lumalabas na number 1 si BP Sara. Parang doon sila nayanig. 'Di ba? Okay. So, ang gandang pagkakataon na naibigay kay BP Sara itong interview na ito. Pero, I believe hindi Russian state media ito. So maraming nakarinig, nakapanood sa Russian audience, and I believe other countries din. So patay sila. So who is behind your impeachment? Bongbong Marcos. His family wants to stay in power forever. Patay. So kumbaga parang wala nang alisan sa sana pwesto. yung sobrang ambisyon, buo pa sana ang unity mo yan, kung ito unwritten agreement, sinasabi ng isang political analyst, si Ronald Llamas, na ang usapan ng unity noon, Marcos nung 2022, Duterte naman sa 2028. Yun ang usapan. Dapat bigay. Wala Kala nga natin ganun yung mangyayari. Marcos ngayon, Duterte naman sa susunod. Kaso hindi ganun ang nangyari simula ng 'di ba? Iba na. Iba na yung mga nag-ambisyon, iba na yung mga gustong makapasok, iba na yung gustong magkaroon ng posisyon, 'di ba? Parang nasira na yung mga ganong klaseng usapan kung meron mang ganun. Kahit nga ako, iniisip ko ganun dati. Marcos siguro ngayon, tapos sa susunod naman mga Duterte, kaya ayos. Hindi na mapupunta sa mga palpak yung natin. Kaso, mas lalong tumindi ngayon. Kaya nasira yung unity team dahil dyan And gusto nilang mag-perpetuate. Marcos, after that, Romualdez, after that, Marcos na naman, ganon. So, klaro kayo, yung People's Initiative nila na gusto na nilang mabuti nga, hindi nag-succeed yung People's Initiative. Kaya, kung hindi lang maagap ang taong bayan, baka Prime Minister na yung isa dyan. Ngayon, wala na. Magpasalamat tayo kay dating Senate President Juan Miguel Zubiri dahil hindi siya nagpadala sa powers that be. So, it's a common knowledge now na kumbaga parang ganun yung naging sakripisyo ni Zubiri, Kaya siya natanggal Kaya siya nawala sa pagiging Senate President dahil dyan sa initiative na yan. Di ba? Tanggal si Zubiri dahil kumbaga hindi niya pinaburan. Hindi niya mapagbigyan yung kahilingan ng powers that be na People's Initiative. Kaya hindi lumusot yung charter change. So failure sila, ito na ngayon, impeachment. Salamat tayo, magpasalamat tayo kay Congressman Toby Chanco. Dahil siya yung nagbulgar na pinilit nila yung impeachment kasi para ma-release ang mga pundo. So sana mananalo malaki din yung pasabog ni Kong Toby. Tatakbong Speaker of the House si Congressman Toby Chanco. Balita ko tatakbo raw yan. Parang isa rin siya sa gustong tumakbo. Makabawi ang Marcos administration, mag-perform well itong last 3 years niya in office kung kagaya ni Congressman Toby Chanco ang mailuklok na Speaker of the House. Kung same, wala. Same. So impeachment, wala na. Talo na sila sa impeachment. Kahit anong gawin nila, balibalik ta rin mo ng mundo. Yun lang. Ako, kahit sabihin natin talo na sa impeachment yung mga yan, kahit sabihin natin panalo na si BP Sara sa impeachment, gagawa pa rin yan ng paraan hanggat hindi pa tumutungtong yung kalahatian ng 2027. Diba? Kumbaga sa kanila, ang motto nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Ako. Problema, baka hindi tayo makapanood ng bloodbath. Kasi in-explain na ni Senate President Escudero, pag-open ng 20th Congress, maka-elect sila ng Senate President, nasa tingin ko si Escudero pa rin Nakikita ko meron ng alliance, yung Escudero Block at Duterte Block, nagkaisa na yan.
susuportahan Kayo sa tingin niyo mga katunay, si Escudero pa rin ba ang Senate President? Nako ha? 30 Black si Escudero na maging Senate President at yung mga galaw ni Senate President Escudero talagang patay na ang impeachment. Kaya Talagang hindi pinapalusot ni Escudero yung impeachment eh. No? Kaya nga maraming nagagalit kay Escudero, yung mga kampi dun sa kabila eh. Yung mga gusto magpa-impeach kay BP Sara eh. Pero talagang hindi nagpapatinag si Escudero talaga. No? Kahit pa paano, no, Cheese, may maganda ka rin ginagawa. Na mayroon ding bagay na nakakatuwa. Hindi na kayo mag-expect ng bloodbath. Pag open pa lang ng session ng impeachment court, pwede nang mag-motion to dismiss. Hotbat na lang. 13 senators lang kailangan at meron na kayang-kayang kasi 13 senator lang kailangan para manalo si Escudero na presidente, Senate President. Yung 13 na rin yun, boboto ng dismissal sa impeachment complaint, kaya wala na. So what? Kumbaga parang may kapalit, no? Parang ano? Iboto ko naming Senate President yan, pero kailangan parang ganun ba yun? Ayaw natin bigyan ng kahulugan, hindi. Joke lang. No? Pero kung siya, basta maging transparent lang siya sa buhay niya. Ako kasi gusto ko sa isang politiko, transparent talaga eh. Kahit naman saan di ba? Hindi yung nagiging bias. Di ba? Kung alam mo naman talaga na mali yung ginagawa nila, talagang mali. Kung tama is tama. Di ba? What's next? Kaya siguro naman kung talagang may maling ginagawa talaga yung mga Duterte, siguro hindi naman tanga yung mga sumusuporta sa mga Duterte kung para suportahan pa rin sila. Siguro hindi mga bulag at bingi yung mga sumusuporta sa mga Duterte kung talaga may ginagawa silang ganyan. 'Di ba? Siguro naman makikita nila kung may ginagawang hindi maganda ang mga Duterte. Kaso wala eh. Nandiyadyaan pa rin, patuloy pa rin ang suporta. Ibig sabihin nun, 'di ba? Talagang wala naman talagang ginagawang hindi maganda eh. 'Di ba? Kumbaga, ito parang sa politika lang to, kaya nga minamadali ang impeachment na yan dati. 'Di ba? Hangga't maaari makalusot. Kaso parang hindi nakakalusot dahil hindi nga pinapayagan ng Senado. Kaya nga yung Senado gustong matanggal eh. 'Di ba? Kaya gustong-gusto yung mga People's Initiative Minister na yan, Prime Minister eh. Para ang Senado hindi na makaporma. Dahil talaga kahit gustong-gusto nila, no, kahit ginusto nila na ganyan, dadaan pa rin sa Senado yung desisyon. Talagang Senado talaga ang nagiging tinik sa lalamunan. Di ba? Kita ko dyan, magpapal ulit sila talaga ng yung Senado. Complaint kay BP Sara 2026 ba? What most likely 2027. 1 year before yung kaya lang wala rin. Kahit ilang beses silang mag-file ng impeachment every year. Dahil meron na tayong ready, available na 9 senators na mag-acquit kay BP Sara. Oo, kaya isa pa yun, di ba? Kita naman natin. Doon nga, umabot ng 18 yung nagpasoli ng impeachment kay BP Sara eh. Lalo na dito, siyam lang yung kailangan. Doon sa impeachment, kapag may bumoto na siyam na ayaw ipa-impeach si BP Sara, wala na. Tapos na usapan. Frontrunner, yes. Ito sa latest survey ng Tangerie, 35% po ang ating taas ni BP Sara. Ang taas. Nakikita ko sa survey. Si ex-BP Kaya malaman ko natatakot na naman sila niyan. Lang ang lumalabas niya na malakas kalaban ni BP Sara. Kailang wala rin. Hindi rin sila natating natunghayan ng video na nagmula kay General Macanas. Ayan, syempre, ito po ang inyong lingkod din na si BT, no? Na nagbigay ng reaksyon at komento doon sa ni General Macanas. Ayan. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.